Eto na. So, magandang araw mga ka-stroke. Ayan, good day. Eto meron akong bagong na-discover at bago ko natutunan. Ayan. Ito po ay kung paano ka tatagal ng nakatayo at ang matibay na balanse. At magagamit din natin ito sa paglalakad para maiwasan ang pagka-out of balance at mauwi sa pagkatumba. So, magiging matibay ang iyong pagtayo at ang iyong balanse sa pamamagitan ng mga exercise na ito. So, ipapakita ko po sa inyo importante ito at napakabisang exercise nito at napakaganda. So, ipapakita ko sa inyo mamaya. Pero bago yan, kung bago ka pa lang po sa aking channel, please subscribe muna po tayo sa ating channel na Dagsmanian Flores. Ayan. At inyo na rin i-hit ang notification bell para updated tayo sa mga video na kagaya nito na lumalaban sa stroke. Okay! So, ito na po yun. Hindi na po natin patatagalin. So, ang una po, by using this cane, ay gagawin natin ang mga exercise na yan. So, kaya po kailangan natin ng cane kasi po ay magbabalance muna tayo ng isang paa. Ayan, kalimitan po sa exercise ay yung ginagawa ay marcha, yung ganyan. Ayan. Pero hindi po tayo magmamarcha. Ibababad po natin ang nakataas. Unahin po natin ay ang malakas na legs. Ayan, yung malakas. Ayan, ganito po. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Pwede po natin gawin yun ng 10 repetition. Pero kung hindi pa kaya, ay hanggang 5 lang muna or mababa pa. So, sunod ay ang affected. Ayan. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Ganyan po. Yan po. Napaka-effective po niyan. Again. 1, 2, 3, 4, 5. Sunod, affected. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Gawin natin yan araw-araw. At talaga napakabisa niyan. Ayan. Mararamdaman niyo ang pagtatag kasi ng inyong tuhod at ng hips. Nasa hips po ang ating pagtatag ng balanse. So, ganito naman po ang sunod. Ayan. So, lalakad po tayo ng pa-side. Pero, itataas din po natin ang legs. Ayan. Una po ang affected legs. Ayan. Parang ganito po. Ayan, taas. Tapos, dito sa side. Ayan. Again. Taas. Tapos, dito. Tapos, ayan. Sunod. Ganun ulit. Ayan. Ayan. Ito po ay magagawa na ng mga naka-recover na. Ayan. Yung mga nag-recover na malakas na ang legs. Tapos pabalik po tayo. Kanan naman. Ayan. Ayan. Para pa limango. Ganon. O, again. Taas. Pagsak sa side. Ayan. Lapit ang malakas. Taas. Affected side. Dito ulit. Ayan. Tapos, pabalik naman. Yun naman malakas. Ayan. 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 Ganyan po paulit-ulit po. Gawin natin to. Kung magagawa nito po ng araw-araw, mas maganda. Ayan. Kasi po, dito po tatagal ang ating pagkakatayo. So, yun po mga exercise, mga pinakita kong exercise, ayun po ay makakatulong kung paano, talagang makakatulong at talagang base rin yan sa aking experience na talagang tumatag ang aking pagtayo at nakakatagal ako na nakatayo.
Ayan, dati kasi, hindi ako tumatagal na nakatayo, eh. Minsan nasa labas ako, nakikipagkwentuhan ako pero nakatayo kami. Sabi ko, tagal naman matapos ng aming kwentuhan. Ngawit na ako, eh, parang matutumba na ako, eh. Pero nitong ginawa ko yung mga ganyang bagay na exercise, ay tumatag ang aking tayo at tumatagal ako ng pagkakatayo. Ayan. At isa pa, nagpapatibay din ng balanse. Ayan, makakatulong yan sa paglakad natin para maiwasan natin ang out of balance. Kaya tayo na out of balance kasi mahina pa ang ating balanse sa pagtayo. Kaya yun po ang technique para mapatibay ang pagtayo at balanse. So, yun po ang aking mga exercise na pinakita sa inyo ay talagang epektibong-epektibo. Gawin nyo lang araw-araw. Ngayon naman, kung ikaw naman ay wala sa mood at o kaya ikaw ay pagod, eh, gawin natin ng mga every other day. Basta't lagi na tayong may patlang na isang araw, ayan, every other day. Kung makakain nyo naman ng araw-araw, eh di okay. Kaya nga lamang, mararamdaman din naman natin yun kung napepersa ang ating muscle. Masama rin po yung napepersa, yung nasosobrahan sa exercise. Kaya lagyan din po natin ang limit at saka yung gawin nga natin every other day. Yun, po. Napakagandang exercise po niyan. Isama po natin yan sa ating mga exercise sa tuwing mag-exercise sa pang-araw-araw. So, pag-usapan naman natin yung depression dahil sa pagkaka-stroke. Ayan. At tayo po, ay meron po tayong kaibigan na dumadanas ng depression dahil sa kanyang pagkaka-stroke. Dahil siyempre, hindi pa po niya matanggap ang nangyari sa kanya. At ang isa pa, ay siya po ay isang breadwinner sa kanilang pamilya. Eh, nawalan niya ng trabaho. So, yun ang isang napakasakit yan. Pag na-stroke ka, yung hindi masakit yung na-stroke. Ang masakit talaga, mas lalong masakit ay yung mga nawala sa iyo. Kagaya ng trabaho, yung income nawala. Tapos, yung tinatabla kalimitan, tinatabla ka pa ng gobyerno, no? Tapos, kasama na rin din yung kabarkada. Maraming nawala. Talagang maraming nabago. Kaya dumadanas ng depression. Ngayon, kung may kasama naman tayong stroke sa bahay na nadidepress, ay ito po ay para doon po sa mga may kasamang na stroke na nadidepress, mas makabubuti pong lagi silang kinakausap. At pagkausapin natin sila, bigyan natin sila ng mga masasayang kwento, o maganda rin na pumupunta tayo isinasama nyo sila sa magagandang lugar, sa mga kagaya ng sa Tagaytay, pwede kayong pumunta sa mga matataas na lugar, Tagaytay, Baguio, yan, kung meron din naman budget. At napakaganda po, nakaka-relax po yung nakikita niyo yung mga tanawin na maganda. Isa po yung sa nakaka-relax sa mga depression. Mahalaga rin na ipinapaliwanag sa kanila na ang halaga ng buhay. At siyempre, ay paliwanag din natin sa kanila na lagi nating iparamdam natin sa kanila na may pag-asa at ang napakahalaga na ang buhay. Kung bakit tayo nabuhay pa, ay sabihin natin sa kanila na ito'y isang sabihin natin napakabigat din na pagsubok. Pero yan naman ay lahat naman ng pagsubok ay hindi naman tayo bibigyan kung hindi natin kayang lampasan. Ipaano nyo sa kanila na kalimutan na yung nakaraan, ang haharapin na ay ang darating na bukas. Ayan, mahalaga rin po yan para at least na ano yung kanyang puso, damdamin. Ayan, para kasi talagang ang feeling kasi niya, useless na siya eh. Kaya siya nadidepress. Parang idinaw na niya talaga ang kanyang sarili dahil yun ang kanyang nararamdaman. Pero sa halip ay talagang napakalaki pa ng pag-asa. Ipakita natin sa kanya at ipaalam natin sa kanya na napakalaki pa ng pag-asa. Iwasan din natin ang mga salitang hindi makakatulong sa kanya, kagaya ng mga salitang bakit yung iba mabilis na gumagaling. So, don't comparing. Huwag nating i-compare ang isang tao sa kagaya ng mga gumagaling agad. Bakit yung iba gumagaling? Dapat din natin binabanggit sa kanila yon kasi hindi naman kasi pare-pareho ang kondisyon ng mga na-stroke. May kanya-kanya ring klase ng stroke yan at saka yung klase ng pangangatawan kung ikaw ba ay malakas
o bata pa o matanda na, ganyan. Kaya merong mabagal, merong gumagaling agad. Pero iwasan po natin banggitin yun na bakit yung si ganun gumaling agad, mga ganun. Kasi ano rin yun eh, lalo magdadagdag ng depresyon at saka ng alta presyon. Lalo siya maano sa kanya sarili na wala na talaga, lalo niyang nararamdaman na useless siya. Pangalawa, wag mo nang sasabihin na kasalanan mo naman yan eh, kaya ka na-stroke eh. Huwag mo nang sisisihin pa na gano'n. Alam na nga natin kung bakit na-stroke eh, dahil sinisira nga natin ang ating katawan. At yun naman yung pinagsisihan na natin eh, kasi talagang hindi naman tayo matututo kung hindi nga tayo nagkamali. Huwag na natin yung pamulat sa kanya yon. Basta ang mahalaga ay nandyan na yan, sabihin natin sa kanila na basta yung may pag-asa at laging positibo ang iniisip. Alisin ang mga negativity at kwentuhan mo siya ng mga masasayang bagay. Yan po ay makakatulong din sa kanya. Ang pangatlo, ang pinakamabigat, wag nating sasabihin at saka wag nating iparirinig sa kanya na yung mga salitang hindi nagagaling yan. Ay lalo yan nakakaramdam yung lalo na useless, na parang nararamdaman niya siya inutil. Bakit? Ikaw ba may hawak ng timeline niya? Time life niya? Oh. Hindi naman nga hindi nagagaling sasabihin kasi nga matagal na, parang iniisip niya mabagal ang progress, parang walang development sa kanyang pag-exercise. Dapat iyon kasi pag maghihintay lang kasi talaga, halimbawa kung lamang ang aking sarili, ako ay nung naka-recover ay magdadalawang taon na. Ako ay hindi pa ako nakakalakad, nakatayo at ang aking kamay ay nakabengkong pa na ganyan. Pero hindi ako nawala ng pag-asa at isa rin sa nakatulong sa akin ay ang pamilya na hindi nila ako pinakitaan ng yung mararamdaman ko na ako parang useless, na inutil, hindi ko naramdaman yun. Kasi nga, nasa kasama rin yan. Iwasan mo rin na sasabihin nyo na gano'n na hindi nagagaling yan. Ang sasabihin ko po sa inyo, ako po hindi nawala ng pag-asa. Kasi po lagi pong iniisip ay lagi positibo. Lahat po ng aking ginagawa ay may paroroonan at may magandang mararating. Inaalis ko po ang mga negativity at isa pa, naniwala rin ako sa sarili ko. Yun din po ang inyong pamuka sa inyong kasama na stroke kung nade-depress. Ayan. Basta napakalaki ng pag-asa. Hindi pa huli ang lahat. Ayan. Ang paggaling ay talagang still possible talaga. Tsaka isa pa, na manampalataya tayo sa Diyos at tsaka isa pa ay yung mahalaga nga ayun, tinutulungan mo nga ang iyong sarili. Sapagkat nakadepende sa iyo ang iyong paggaling. Ayan, sa na-stroke, nakadepende sa iyong sarili. Ayan, pero kung talagang wala kang gagawin, di wala kang mangyayari. At sa pamamagitan nga ng mga kasama natin sa bahay, ay pwede kang maudyukan ng mga ganyan, kung gaano kahalaga ang buhay at kung bakit buhay ka pa. Habang may buhay nga, may pag-asa. Laban lang ng laban, kapatid. Ayan. Paalisin natin sa ating isip ang pagsuko. Kasi kaya tayo binuhay pa ng Diyos, ay meron pa siyang project sa atin na gagawin dito sa ating mundong ginagalawan. So, yan po ang aking masasabi. Basta laban lang tayo, kapit lang, kasi buhay pa. Enjoy natin ang buhay. Kung sumapit man sa atin ng ganyan, at least nakaka-recover naman isipin mo lamang yung nangyayari sa iba. Kung dinadialysis ka halimbawa, o kaya may cancer ka, tapos stage 4 ka pa. Lalo ka na, kung na-stroke ka, ay may laban. May laban, kapatid. Mga ka-stroke, malaki ang laban. So, ang technique lang din yan ay lagi natin isipin ang positibo, laging nasa tama ang ating ginagawa. At isa pa ay alisin nga natin yung mga negativity. Huwag tayong magdududa sa ating sarili. Kailangan may motivation ka, naniniwala ka sa iyong sarili at lumabas-labas ka at alisin mo rin ang iyong mga
inferiority complex. Kumari ay tanggapin mo na alam na naman ng tao eh. Kaya huwag ka maiilang kung maglalakad ka, tinitingnan ka, alam na naman nila yon. Huwag mo na silang pakialaman. Ang pairalin mo ay ang iyong superiority complex. So, yan po ang aking masasabi for today's video. Ayan, so laban lang. At yung pong aking exercise na ipinakita ay talagang napakabisa po noon talaga. So, gawin niyo po yon at kayo po ay talagang makakatagal na nakatayo. Kahit mga oras pa ay makakatayo kayo ng matagal. Tapos pati ang balanse ay titibay din. Iwas sa out of balance yun sa paglalakad. So, gawin niyo yan para kung kayo man pilay, paika-ika, ay mararamdaman nyo na matibay ang inyong pagtayo at saka paglakad. Bagamat kayo pilay, kasi ako ganyan eh. Pero unti-unti nang bumabalik yan na yung bumabalik na yung aking halos paglalakad eh. Kaya nga lang, napakabagal pa. Kung ako man nakarecover, hindi talagang masasabi kong hindi ko na may babalik yung 100% na dating galaw. Pero at least ako'y nakakasabay na sa normal na pamumuhay. So sana ganun ka rin kay Stroke sa kapatid. Ayan, laban lamang po tayo at gawin lang po natin ang mga exercise na yan at talaga may dudulot na maganda. At huwag ka magtatagal sa upuan na aabutin ka ng 8 oras. So, lagi dapat tayong gumagalaw. At lagi na po natin tatandaan, tayo po lahat ay gagaling, lalakas, titigas ang katawan. So, maraming salamat po sa panonood. Ako po'y saludo sa mga na-stroke na talagang lumalaban at naniniwala sa kanilang sarili. Ayan. So, maraming salamat po and I love you all. God bless.